Okay, so another video involving soil properties. Actually, sinunod-sunod ko na. Okay, nalagay ko na lang sa end credit, end screen. Okay, so matching type ulit. Match list densities with list to expressions or expression siya. Hindi siya equation. O ito, recall sa expression kapag wala kang nakikitang equal sign. Or kumbaga, ang expressions, yung sa equation, yung both sides, or what we call expressions. Both sides ng equation is an expression. So yun, and select the correct answer using the codes given below the list. So symbols G, E, gamma sub water, and S stands for specific gravity of soil grains. Okay. G ang pinangalan sa soil grains. Pero ako, yung G sub S ko yan. Kasi yung G, bulk kasi yan eh. Bulk specific gravity kasi yun eh. Pag G lang. Oo. Iba kasi yun sa ibang book. Okay. Pwede kasing ganun. Bulk specific gravity. May ganun eh. So, hindi yung naka-solids, kundi yung bulk density rin na ang gamit nun. So, careful. Watch out sa mga ganun. Ayan. Specific gravity of soil grains or soil solids, void ratio, yung E, gamma water, unit weight of water, and S as degree of saturation. Okay, so ito lang naman yung kailangan natin. Moisture density. Density pala yun. Moisture content. Tignan natin kung moisture content talaga yan. Tignan natin. Okay, so for the densities, ito lang naman kailangan natin tandaan. So bukod sa sewages, no? So ito na lang. Derived formula na lang tayo. Di na tayo mag-back to yung basic formulas. Magde-derive pa nun, pang undergrad lang yun eh. So, pag may nag-request, sige, sige. So, ayun. Unit weight ay specific gravity, ito in general, plus degree of saturation times void ratio, divide by 1 plus void ratio times unit weight ng water. So, in bulk yan, for then yung density. Weight density pala. Kasi meron din tayong mass density eh. Pero naka-bulk to. So again, specific gravity plus degree of saturation times void ratio divided by 1 plus E. Tapos density ng water. So ganyan. So then ito, manganganak to. O, manganganak to. Meron kang dalawang consideration kasi dyan. Okay. And manganganak yan. Again, this one is kapag ganito gamma, gamma yan. Hopefully, okay naman na kayo sa mga Greek letters, no? Weight density, daming term kasi dyan eh. Weight density, specific weight, specific or unit weight. Ano yan, okay na yan. Ito namang isa ay mass density, yung rho. Diba? Then, ano yan, mass over volume density. Paano kapag Sin City? Di Las Vegas. Di wow. Specific or unit weight. Ano pa iba? Mass density or simply density. Yun na rin yan eh. Wala naman na ibang term. Ito lang pala yung maraming term. Okay, so ito, manganganak yan. Nakadepende sa degree of saturation. That is, when degree of saturation mo equals 0, ibig sabihin, dry yun. Degree of saturation mo equals 1, ibig sabihin, saturated yun. Di ba? Yun, dry. Ito naman, saturated. Siyempre, ganun din yan dito. Kopyahin ko na lang. Pares lang naman sila. Ano lang yung pinagkaiba, yung unit lang. Yung ano lang talaga. Yung unit. Ayan. Pares lang yun sila. Wherein, dito, for dry density, ayan. Gamma dry mo na, pangalan. Tapos, GS pa rin. Plus, again, pag 0 yung S, so di magiging 0 na tong buong to. O, over 1 plus E na lang pala yan. Times raw water, density ng water. Pag saturated naman, S equals 1 naman yun. So, gamma sat naman yun.
is equal to GS specific gravity plus SE. So 1 na si SE na lang yan. GS plus SE over 1 plus E times rho water. Ganun lang din mangyayari dito. Imbis na rho, imbis na ano pala, gamma. Nabanggit ko pala rho, no? Imbis na gamma, dito yung magiging rho. Yeah. Ro na yan. Ro, your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Yan, nga raw water. So, minsan kasi nakabigay na mass density. Minsan naman, madalas ganito, naka unit weight. Okay, so okay na siguro yan. Kaya na, di ba? O for dry density, ayan, unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E. Meron ba? Unit weight ng water times specific gravity over 1 plus E. So, ito pala yung dos. Ayan. So, matching type na lang ulit tayo. Lagay ko na lang dito, dos. Ay, bakit naman ganyan? Dos. Moisture density. Ito nga ata yung weight density. Sige, tingnan natin. Skip muna natin yan. Meron tayong submerged and saturated. Saturated muna makukuha natin. So that is GS plus E. GS plus E over 1 plus E. Over I times rho gamma water. So 3 ito. O 2 blank 3. Meron ba? 2 blank 3. Tama ba? Ay, joke lang. Mali pala ako nang lagay. 2 blank blank 3. 2 blank blank 3. Di 1 na yun. Itong A na yun. Di ba, check mo pa ba yan kung mag-board exam ka? Sasagutan mo yan sa boards. Pero sige, pakita natin yung moisture density and yung submerged density. Yung submerged density lang naman, ano lang naman yan? Hindi ko pala nakita dito. No? So that yung submerged, daming term dyan eh. Okay, sulat ko na lang. Excuse. So daming term dyan. Submerged, buoyant, effective, ano pa? Ayan, submerged, buoyant, effective. Pero syempre dito ko na ilagay. So that is simply unit weight ng saturated minus unit weight ng water. Ganon. So, pag simplify natin yan, gamma sat, pwede ito. Uy, mag-algebra tayo dito. Gamma sat. Ayan, minus gamma water. Ano yan? Gagawin mo pa dyan. O, kung ano ka pa dyan, syempre, gagawin mo yung isang fraction lang, di ba? Pag college ka na, huwag nang ganun. Doon na tayo sa advanced. Wow, advanced. So, kukupahin mo lang to. Kasi parang magmumultiply ka lang ng 1 dyan eh. Pero instead of multiply by 1, again, multiply by 1 talaga yon. Pero imbis na yung value na 1 lang gagamitin natin, gamitin natin to, value sa denominator. Gawin mo lang, multiply mo lang sa both numerator and denominator. So, ibig sabihin nito, 1 plus e over 1 plus e, para nag-multiply ka lang din ng 1. And ayan na, similar fractions na sila. So, pwede mo nang i-combine like terms. And GS gamma water plus distribute E gamma water minus distribute gamma water minus E gamma water negative. Okay, di nag-cancel yung E gamma water. E gamma water minus E gamma water. Siyempre, naka-all over ano yan, 1 plus E yan. Ayun, di pwede mo na ma-factor out yung gamma water ulit. So, GS minus 1 na lang yan pala. Ayun. GS minus 1 over 1 plus E. Gamma water. Siyempre, dito banda, rho prime, rekta ko na lang yan. Rho saturated minus rho water. So, same lang din sa kanina, GS minus 1 over 1 plus E times rho water na lang yan. Yan yung rho prime. Effective, again, rho yan ha, DNP ha. Rho prime, alala ko sa yun dati. Sa differential equations, yung rho, ginawang pinang sa iba. Ayun lang, alala ko lang. Share ko lang. Share ko lang, no one asked. Gamma prime. So, yun yung effect. Yun na yung submerged.
So, gamma prime is GS minus 1 over 1 plus E. GS minus 1 over 1 plus E. Ayun, times gamma water. So, yan na pala yung pang 4, di ba? O, pang 4 na to. So, dapat 1 talaga yung una. So, paano na, ang tanong lang, paano nang natin papalabasin? 2, 1, 4, 3. Ayun, ay, moisture density. Baka magtaka ka, no? Moisture content kasi yan sa atin, di ba? Huwag na nga to. Kalilito lang, pambata lang yan. For moisture density, ano? Okay, so dito na banda. May ginamit ba dito ng rainwater? Raw dry. Sige, drive natin. Ito kasing SE, di ba meron tayong alam na sewages? Sewages, ito. O, yan yung relationship ng degree of saturation, void ratio, moisture content, and specific gravity. Ang galing. So, ibig sabihin itong SE, pwede mo yung palitan ng WGS. Okay, so again, okay, ay isa na lang, no? Ako yun lalagay. Dito na lang, isa na lang gamitin ko. Pwede mo naman siya ma-treat din yung para sa ano eh, para sa density. Again, yung G unit weight GS plus SE over 1 plus E gamma water. Again, yung SE pwede mo yung palitan ng WGS. GS plus WGS kasi SE is WGS. Maganda yan gamitin kapag hindi given yung degree of saturation. Kasi yung void ratio kailangan mo pa rin nasa denominator yan. Yan. So, lagi mo kailangan. Pero kapag di naman binigay yung degree of saturation, pero binigyan ng moisture content, edi yan, pwede mo magamit yan. Okay, so simplifying, GS pwede nating i-factor out, no? Pwede. So GS pinactor out over 1 plus E. Tapos, factor out 1 plus gamma watt, 1 plus moisture content na to. Diba? GS plus WGS times gamma water. O, ayun. Yun yung unit weight natin. Nandun na ba yan? Dapat yan yung papalabas natin dito. GS plus SE over 1 plus E. Okay. Moisture density. Okay. Tama lang pala. Di pala to moisture content. Kasi sabi nga, density nga talaga siya. Oh. So, ito na pala talaga yun, GS plus SE. Pero sige, discuss ko na lang din yan. GS plus SE over 1 plus A nga mga. Tuling ako dun ah. Moisture density kasi yung sabi. Moist kasi. Moist lang, walang moisture. Moist density, pwede. Yan yung moist density. Yan yung basa, wet density. Ayan. So, ang ibig sabihin, yung density niyan, yung specific degree of saturation naglalay from 0 to 1 or 0 to 100%. Pero sige, ituloy natin to. Kasi meron tayong another formula for dry density eh. Okay, so palabasin natin to. Ayun na. Di ba may ginamit na tayong dry density? Ano yung dry natin? GS over 1 plus E gamma water. Di ba ito yan? G is over 1 plus A gamma water. Di ba dry density yun? Ngayon, unit weight, moist unit weight, yan, moist density is equal to gamma dry density times 1 plus moisture content. Ayun. So, another formula for dry density is, pwede rin siyang moist unit weight, divide mo by 1 plus moisture content. Pwede rin siyang ganyan. Dinagdag ko lang. Kasi akala ko moisture content yun. Hindi ko tinignan yung choices. Moist lang kasi yun eh. Di yun moisture. Moisture tubig, di ba? Moisture density. Pero di ko alam. Basta yung moist density lang yung ano eh. Yung in situ, ganyan. Pag may given na tawag doon, natural water content, moist, or yung in situ, undisturbed, ayan yan. So, ibig sabihin, 2, 1, 3, 4. So, ayan. Sundan natin to. Another videos pa. I guess that's it muna for this problem. Again, syempre, pag ano pa pala, density naman,
Eh di raw moist. Yung iba, lalagyan nga to subscript na M eh. Pero okay na yan, walang subscript. Understood na yan yung ano. Yan yung original, yan yung basa. Raw dry. Okay, so ayan. Huh? Ayan, that's it. First problem. Hope you learned something. Thank you.